Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan natin, medyo lalagpas lang muna tayo sa mundo ng politika. So, para medyo wag naman tayo masyadong maumay. So, ibang topic muna yung pag-usapan natin kasi napanood ko to. Credit dito kay sir, medyo maganda po yung content niyan to. So, hiramin ko lang po yung video nyo po ninyo kasi natuwa po ako sa mga reaksyon nyo dito sa nangyaring social experiment tungkol dun sa yung expected salary ng mga kabataan natin ngayon, ng mga yung sabi natin mga newly graduate na kabataan natin ngayon. So, bago natin simulan yung kwentuhan ito, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan eh. So, pindot na. So, ito, panoorin po natin tong video ni Kuya tungkol sa social experiment, tungkol sa expected salary ng mga newly graduate na kabataan natin ngayon. Meron ako napanood na video na tinatanong yung mga estudyante, mga college student, kung ano yung expected salary nila after graduation. Panoodin nyo to. What's your expected salary after grad? My unexpected ko po is like around 20 to 30,000. My expected salary is around 45,000. I think my expected salary after graduation would be around, I think, 30 to 35K, given the field where I am in right now. For the expected, sa tingin ko, mga around 20K. So the expected salary is kind of hard to think because I'm also assessing my skills and of course my experience. So I would say around 40 to 60. My expected monthly salary after graduation is around 30 to 40,000 a month. Siguro, same, 30 to 40, maybe 50. It depends on the job na malalan. Napaka-broad ng tanimukuha namin na CSU College graduates. Welcome to React. So, yun. So, kung mapapansin po natin doon, ang minimum na expected salary ng mga fresh graduate na kabataan natin ngayon is around 20,000. So, pinakamataas 50. So, yun yung expected salary nila ng mga fresh graduate na sa tingin natin na parang ang ganda ng kanilang kumbaga yung prediction nila, yung kita nyo yung nila, yung confident nila na kaya nilang ma-reach yung ganong salary. So, kung ikaw yung parents nung ganong mga kabataan na yun, nakakatuwa na ganon sila mag-isip na kumbaga yung kaya nilang kumbaga kaya nilang i-reach yung ganong sahod. So, yung kumbaga yung quality ng trabaho na pwede lang ibigay mas mataas. So, nakakatuwa. Pero, sabi nga rito ni Sir, is welcome to reality. Nasa Pilipinas po tayo. So, tuloy po natin to. Well, hindi natin masisisi sila kung yun yung ini-expect nilang sahod. Pero yung 30,000 to 60,000 na bracket na sahod, posible naman talaga siya. Pero hindi para sa mga fresh graduate. Bakit? Kasi nasa Pilipinas tayo. Correct. Yan yung problema. Nasa Pilipinas tayo kaya medyo mahirap yung ine-expect nila. Mukhang masasaktan tong mga kabataan natin na ine-expect na magiging starting salary nila kapag sila ay nagtrabaho is nasa bracket ng 20 to 50,000 a month. So, dahil nasa Pilipinas ka, medyo malabo yan. Bakit ko nasabing malabo? Magkano po ba ang ating minimum wage dito sa Pilipinas? So, ang minimum wage po ng Pilipinas is depende po sa trabaho. Kung nasa BPO ka, so medyo mas mataas yung magiging basic salary mo o yung magiging minimum wage mo. So, above minimum ka. So, pero ang minimum wage na binibigay is depende pa yan sa mga lugar. So, kung nasa probinsya ka, is medyo mababa yung minimum wage mo. Pero kung nandito ka sa NCR, nasa Manila ka, is around almost 600 yata or 600, mga something na gano'n, hindi ko na sigurado eh. Pero nasa around 650 yata a month. So, kung kukumpitin mo yan sa 24 days or 26 days,
Kasi siyempre may rest day pa yan. So, naglalaro lang yan ng I think mga 13 to 14,000 a month. So, wala pa dyan yung, hindi pa yung kinakaltasan ng mga basic deduction, yung mga mandatory. So, yung SSS, pag-ibig, yung tax. So, wala pa yun dun. Wala pa yung PhilHealth. So, yung minimum wage na sa Pilipinas ngayon is mababawasan pa kapag ibinawas mo yung mga nasabi natin mga deduction. So, yung 13 to 14,000 a month is mababawasan po. So, I think naglalaro na lang ng 13,000 to 14,000 na lang. Siguro nga ganun. So, malayo dun sa expectation, sa mga expected na salaring hinihingi nito mga fresh graduate. Unless, kung sila gagraduate as siguro cum laude, or may degree, baka siguro mabigyan sila kahit na sabihin natin zero experience, baka pwede pa silang mabigyan. Pero syempre ang mga kumpanya ngayon mas pinipili yung mga may experience komparado sa mga fresh graduate. So kadalasan nga nangyayari pa na ang binibigay pa nga na ibang kumpanya is below minimum pa sa mga fresh graduate dahil nga syempre wala nga experience. Yung ibang may experience medyo binabarat pa nga ng ibang kumpanya kahit na alam nilang overqualified or qualified yung empleyado na yon, ang binibigay lang minimum or dinagdagdagan lang ng konti. So hindi pa umaabot dun sa expected salary na sinasabi ng mga fresh graduate natin ngayon. So, kaya nga sabi dito ni Sir, nasa Pilipinas tayo, kaya mukhang malabo yung hinihingi yung expected salary. Kung graduate ka dito sa Pilipinas, ang unang hahanapin naman sa'yo ay kung may experience ka. Napakarami kong kilala na college graduate pero ang trabaho ay sobrang layo sa kursong tinapos nila. Hindi porket graduate ka ng college, alwal na pumuhay agad ang nakaabang sa'yo. Kaya nga kung mapapansin mo, merong iilan ng mga college level or college graduate na hanggang ngayon tambay pa rin. Kasi yung mga trabahong gusto nila at related dun sa course na tinapos nila ay walang bakante. Tapos yung mga opportunity na dumadating sa kanila ay hindi naman related dun sa course nila. Ayaw nilang tanggapin yon. Siguro ayaw nilang masabihan na graduate ka, di ba? Bakit ganito yung trabaho mo? Ang layo sa pinag-aralan mo. Ang hirap din ispilingin ng lipunan natin, no? Kapag hindi ka isa pa yun. Yan yung isa sa mga mentality rin ng Pilipino. Na yung iba gusto talaga maging trabaho na kailangan related dun sa kanilang pinag-aralan. So meron din namang mga Pilipino, mga kababayan natin na hindi na importante kung related or hindi yung kurso nila dun sa pinagtatrabuhan. Ang pinaka-importante may trabaho. So, meron pa nga yun kasi kumpara nga naman sa maging tambay ka, di ba? Kaysa naman maging tambay ka. So, mas sayang yung pinag-aralan mo kung after mo graduate, tambay ka dahil wala kang makukuha ng trabaho mag-fit dun sa pinag-aralan mo. So, kaya nga sabi dito ni Sir, yung isa sa mga problema natin dito is yung lipunan nga natin na ganun yung thinking. Na ito yung pinag-aralan mo, pero bakit nandiyan ka? So, hindi related. So, parang nangyayari paano ba sasabihin to? Yung parang minamaliit pa sila ng ibang tao na graduate ka ng ganito pero ang trabaho mo, eto, tulad yung iba na graduate ng sabihin natin ng nag-nurse, nursing. Pero napupunta sa BPO, sa pag-call center. Yung iba, kini-question pa yun na bakit ka nagpunta dyan, nursing ka. Pero isipin mo, magkano ba sahod ng nurse dito sa Pilipinas compare mo sa BPO? Diba, siyempre, mas mataas yung sweldo na binibigay ng BPO compare kung mag-nurse siya. So, yung iba, tinitake na lang yun as biro na lang. Yung iba naman tinitake yun as personal. Kaya, may mga
may mga tao na hanggang ngayon tambay pa rin kasi ngayon mentality nila, hindi ko kukunin ang trabaho na yan kasi hindi yan related sa pinag-aralan ko. Tuloy. Graduate, hahanapan ka ng diploma. Kapag graduate ka naman, hahanapan ka ng experience. Kaya karamihan din sa atin kahit graduate ng kahit na anong course, yung trabaho nila ngayon ay sobrang layo sa pinag-aralan nila. Graduate ng nursing, nasa BPO, graduate ng teacher, nasa... Isa pa yun, yung experience, di ba? Magpapa-apply siya ng trabaho, pero ang hahanapin lang with experience. So, diskriminasyon doon para sa mga fresh graduate na kahit sa tingin nila na mababa lang yung position na inopen ng isang kumpanya pero hinahanapan ng experience. So parang tinatanggal nila ng karapatan yung mga fresh graduate na magtrabaho doon sa kumpanya nila dahil ang hinahanap with experience. Fresh graduate nga, ano hindi expect mo? Unless kung yung estudyante na yung fresh graduate, ano siya, nag-working student. So kung paano meron siya mailalagay na sa resume niya na working experience. Kaya nga advantage 'yun sa mga working students, 'di ba? Kasi kumbaga may edge na kagad sila na kahit pa matalino or may mga academic awards siya. Pero kung walang experience, tatalunin pa nung average graduate lang na meron namang working experience dahil naging working student. So, yun yung nagiging problema rito na tungkol din sa expected salary ng mga kabataan natin nagagraduate ngayon na mukhang wala sila sa realidad. So, napupunta parang feeling nila kapag nakagraduate na, magiging maalwal na yung buhay nila. Hindi nila alam na after nilang graduate, diyan na magsisimula yung tunay na buhay, yung tunay na laban ng buhay na hindi pa nila nararanasan. So kumbaga sa ito na yung gera after ng pag-graduate, haharap na sila sa totoong gera. Kaya sa mga kabataan ngayon, medyo research din. Tumingin sa paligid, alamin nyo kung ano ba yung nangyayari talaga sa lipunan natin. Kasi mahirap mabuhay ang iniisip nyo yung hindi realidad, di ba? Sa mall, walang masama doon. As long as napoprovide nito yung pangangailangan mo at ng pamilya mo. Walang mali doon sa expectation ng mga estudyante ng malaking sahod after graduation. Alam nyo kung anong mali? Yung lipunan na ginagalawan natin. Yon, so shout out dito kay Tito Dudut. So maraming salamat po, hiniram ko po yung video nyo kasi natuwa po talaga ako. So yun, pinapakita naman dito sa video ni Tito Dudut na yung mga kabataan natin ngayon medyo masyadong mataas yung expectation dun sa hinihingi nila sa lipunan natin na hindi yun talaga yung nangyayari. Kaya medyo siguro mas better na lang na don't expect too much para hindi masyadong masaktan. So hanggang dito lang po muna itong video na to. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.